niyo po ba na banda rito ay malamig? Bakit malamig? Kasi naka-aircon dito, lumalabas yung lamig. Yan. Okay. Sige, umupo lang kayo dyan. Okay. Right. Purihin ang Panginoon. Yan. Thank you, Lord. Antayin natin ang ating worship team o music team na makapo. Magandang umaga po uli sa inyong lahat, mga pinagpala. Yan. Sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka na kapatid. Amen. Okay. So sa mga gustong habang nakikinig ng salita ng Panginoon at gustong magkape, meron po tayo dyan. Pwede po, pag inaantok-antok po kayo sa message, pwede po kayong tumayo, kumuha ng mainit, magtimpla para hindi po kayo antukin. Amen? Hallelujah. Once again, I want to thank God. Kanina naghingi sila ng testimony. At praise God, di ba? May mga nag-testimony kasi pinapakita natin kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay natin. Amen? And for this whole week, so many blessings. Yung pag-iingat ng Panginoon, yung protection ng Panginoon. Sabi nga kanina ni Erica, di ba? One step away. Kung nakapag-step siyang gano'n, pwede siyang mahagip ng sasakyan. But then again, God protected her. Sa atin din, yung mga maliliit na bagay, we should appreciate what God has done for us. Amen? Hallelujah. Okay, hindi po ako ang magpipreach ngayon. Meron po tayong tagapagsalita na galing pa po sa Cavite. But again, I just wanted to prepare you about the message, okay? This whole month of November, lagi kong sinasabi, last time, ang team po natin, it's all about prayer. Why? Because we need to be reminded the importance of communicating to God. Amen? Last time, I have encouraged you when I speak or preach last Sunday about the promise of the Lord. That you will always pray and do not give up. Tama ba? If you give up, you are not praying always. Amen? Gusto kong maano sa inyo yon, matanim sa inyong isipan na we should not lose our contact sa ating Panginoon. Because that is a very important aspect ng buhay ng mga mananampalataya para po tayo lumago sa ating pananampalataya. Amen? Yan. Gusto ko na pong tawagin ating tagapagsalita ngayong umaga, si Pastor Jess Dapita. Hello. Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Malinaw. Malinaw po ba ang dating ko? Ayan. Sabi ni Pastor Jojo, habang nakikinig daw ay pwede magkape. So kaso gusto kong magkape, kaso ako magsasalita ngayon. So napakaganda po ng ating team. Team ba tawag doon? Tong buwan na to. Kasi alam nyo, ang prayer ay, sabi nga, ay hininga ng church. Kapag ang church walang prayer, kulunto yan lahat eh. Malambot, walang kasigla-sigla. Na ano yan eh, napapalakas ng prayer yan. Kaya napakahalaga po ng pananalangin. Ang church na hindi nagpe-pray ay napakahina. Kaya napakahalaga po na ang church, tayo bumubuo ng church, ay mapanalanginin. At alam niyo po ba, ang panalangin po ay walang tumatanggi kahit sino. Kahit mga non-Christian o iba pang mga religion, kapag sinabi mong prayer, hindi sila tumatanggi kasi alam nila, panalangin yon. Walang halong relihiyon doon o walang halong anumang grupo. Nung ako po kami po naging member, ang church po naging member ng 700 Club, tapos kami po ay may binigyan po ng mga papel. Napupunta lang kami sa bawat bahay at magpe-pray lang. Ang aming pakay doon sa bawat bahay na pinupuntahan namin ay pwede ho ba namin kayong maipanalangin. So welcome sila. Welcome. Dami namin napuntahan bahay, pinagpe-pray namin. So wala talagang tumatanggi sa prayer. Minsan nga sa Bible study may tumatanggi pa eh, di ba? Ayaw namin yan, baka baguhin yung relihiyon namin.
Pero sa prayer, lahat yan. No? Naalala ko noon si Erap, nung sabi niya, prayer daw ang pinakamabisa para magtagumpay ang isang pinuno. So agree naman ako doon. No? At dapat talagang tinutupad yung ano man yung mga pinapanalangin niya, meron siyang pananampalataya sa Diyos. At ang Panginoon, meron siyang mga pangako patungkol sa mga panalangin. Okay. Lahat po ba tayo nananalangin? Amen, ha? Sige, tingnan natin. So, dapat lahat po tayo nanalangin, hindi lang prayer meeting, hindi lang prayer gathering, o hindi lang every Sunday. Dapat lahat po tayo nananalangin. So, umagang ito, kakaiba naman itong pag-aaralan natin. Ito po ay pinamangatan ko the importance of a humble prayer. The importance of a humble prayer, o yung kahalagahan ng nagpapakababa ka sa panalangin. Nandiyan po ba yun? Yung the importance of a humble. Sino po ang humble dito? Sige, taas nyo. Meron nga sumulat ang isang libro, ang title ng kanyang libro, humble daw siya. No, humble. So, kailangan po yun kasi walang tugon sa mga panalangin. Kasi minsan nagpe-pray tayo, hindi natin alam, nagyayabang tayo. Na pinapakita natin na, ito Lord, matapat naman ako sa iyo. Ito Lord, ginagawa ko naman ng mga bagay na to. Siguro naman papaboran mo ko. Ayan. Diba? Para bang binibigyan pa natin ng Panginoon ng para siya ay tumugon sa atin. Alam niyo po ba, sa ating panalangin, hindi po tayo yung nasusunod. Nagpe-pray tayo, pero ang kalooban pa rin ang Diyos ang nasusunod. Kahit na gaano katagal ang prayer natin, kahit gaano na kalalim ang prayer natin, sabi doon sa salita ng Panginoon, ganun pa man o Diyos, Ama, ang kalooban mo pa rin ang masusunod sa aming mga panalangin. Kasi baka may mga panalangin tayong hindi pala niya gusto yon para sa iyo. O hindi pala gusto yun para sa church. Kasi sa totoo lang, sabi ng Biblia, hindi tayo marunong manalangin. Hindi kasi tayo perfecto manalangin. Akala natin yung panalangin natin okay na yon. Pero sa Diyos, kung susuriin niya, may mga bagay talaga na hindi tugma doon sa kanyang nais. Minsan may mga panalangin tayo na tinutugon ng Panginoon na hindi naman natin pinanalangin. Nalaman lang natin na natugon niya kasi kailangan pala natin. May mga panalangin tayo na minsan, okay na, naihinga ko na sa Panginoon yung aking mga hinaing. Pero may mga bagay talaga na hindi pala yun ang nais niya. Dati meron akong itinuro dito ng panalangin, yung 3 ways na, yung tinutugon niya, dapat kang maghintay, dapat kang marubdob ang iyong panalangin. So sa umagang ito po, ay talakayin po natin yung Luke 18:9-14. The importance of a humble prayer. Magsitayo po tayong lahat. Basahin po natin. Okay. Simulan ko po sa verse 9 ng Lucas 18, verse 9 hanggang 14 po yan, hanggang 14. Okay. Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili at hinahamak naman ng iba. May 2 lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa naman ay maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mangangalunya, o kaya katulad ng maniningil ng buwis na ito. 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matubid sa harap ng Diyos at hindi ang Pariseo. Sapagkat ang sino man nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay tataas. Salamat po Panginoon sa iyong salita namin pong nabasa. Tulungan po kami na maintindihan po namin ito hindi sa aming sariling
pag-intindi o interpretasyon kundi kung paano nangungusap ang Banal na Espiritu. Sa ngalan ng Jesus, Amen. Tayo po magsiupo. Ang mga tao po na namumuhay malapit po sa Jerusalem, ay meron pong templo doon na mas malapit na yung templong ito ay pinupuntahan ng mga tao para manalangin. Pinupuntahan ng mga tao para mag-worship, pinupuntahan ng mga tao para dumulog sa Panginoon. Ito pong center of worship ay matatagpuan po sa malapit po sa Jerusalem, na kung saan ang mga tao ay kahit sino pwedeng pumunta doon. Makasalanan ka man, banal ka man, o anong klaseng tao ka, businessman ka man, mahirap ka man, pumupunta sila doon sa templong ito para manalangin at mag-worship. Sa pagkakataong ito, meron pong pumunta na dalawang tao. Ang isa po ay Pariseo at ang isa po naman ay Publikano. At makita po natin dito yung the wrong way to approach God is by your own good works. Ito po yung unang panalangin po ng Pharisees. No? Ang Pariseo po, alam ko, nababasa nyo to, maaaring na-preach na nyo ng mga nakalipas na panahon. Ang Pariseo po ay hindi po nagpunta sa templo para mag-pray. Naniniwala po ba kayo? Hindi siya nagpunta sa templo para mag-pray sa Diyos, but to announce to all within earshot, o ibig sabihin para marinig ng lahat yung mga mabubuting bagay na ginawa niya. Okay, how good He was. So alam ng Panginoon, sa ating prayer mga kapatid, alam ng Panginoon yung nasa puso po natin. Alam ng Panginoon kung ano po talaga, nagpe-pray ba talaga tayo, o niyayabangan lang natin si Lord, o nagpaparinig lang tayo sa mga tao. So itong Pariseyong ito ay pumunta doon upang i-announce lang. Kasi doon, pwede ka manalangin ng pasigaw. Yung sinasabi niya kanina, Lord, salamat sapagkat hindi ako gaya ng taong ito. Hindi ako gaya ng ibang magnanakaw, hindi gaya ako ng ibang mga tao na hindi gumagawa ng mabuti. Ako ay ganito ang ginagawa ko. Ano ba ginagawa niya? Balik natin sa sa verse 8. Siya daw ay hindi siya katulad ng mga magnanakaw, hindi siya katulad ng mandaraya, nangangalunya, o kaya katulad ng mga nagpaparinig doon sa nagbabayad ng buwis, ay naniningil ng buwis, nagpaparinig siya. Hindi gaya, para ba sinasabi ng, hindi gaya ng iba dyan. Yan. Hindi gaya ng maniningil ng buwis na ito. So kung ikaw po yung nandoon, tax collector ka, tapos nagpe-pray pasigaw, tapos nandun ka, ano magiging damdamin mo? Hindi po ba masasaktan tayo? At napakayabang naman itong Pariseo pa naman to. Ano ba yung Pariseo? No, mamaya, papaliwanag natin ano yung Pharisees. So sabi niya, hindi raw siya magnanakaw. Tapos, ang ginagawa niya pa ay, verse 11, sabi niya, 2 beses akong nag-aayuno. Mayabang talaga. Bakit? Kasi sa Old Testament, 1 beses lang dapat nag-aayuno. No? Nilagpasan niya pa. Minsan nga may nagsabi sa akin, Pastor, nagtatayits ako hindi lang 10%, 20%. Sabi ko, biniro ko, nagkakasala ka dyan. Ang sabi ng Bible, 10% lang. Ba't ginagawa mo 20%? Yan, di ba? So, joke lang yon. Hindi yan biblical. Pastor, gusto ko Pero kung ganyan ang gusto mo, wala akong magagawa. Pero sabi ng Bible, 10%. Eto, matindi. Nag-pray siya doon, yung Pharisees tumayo, at normal na posture po kasi ng prayer, nakatayo doon sa kanila. Tapos meron siyang nabanggit, puro puro ako. Ayan. At pakita natin dito yung kanyang self-centeredness sa kanyang pananalangin. At imbis na express kung anong kabutihan ng Diyos, ang ine-express niya ay kung ano ang kabutihang nagawa niya. Hindi po ba mali yun?
Kung anong dapat i-express yung kabutihan ng Diyos, pero hindi niya ina-express yung kabutihan ng Diyos. At pinapakita niya rin yung kanyang moral, purity, and religious faithfulness. Alam niya, mga Pariseyo ay sila po, kung pag-uusapan po talaga natin ng mga Pariseyo, sa kanyang panalangin, nakikita pa naman natin na siya ay moral man. Malinis na tao. At honest. May mga business din mga yan. At hindi siya magnanakaw. At sabi niya, fairly. He was faithful to his marriage. May asawa din yan. So, tapos, hindi siya nangangalunya. He was a decent man. Not greedy or selfish person. Like the tax collector, kung ikaw ay pipili sa dalawang ito, sino ang pipiliin mo? Yung tax collector o yung Pariseyo? Samantalang ang Pariseyo, nangungulimbat. Alam niyo ba yung nangungulimbat? Nagnanakaw. Yan ang issue kahit sila Sakeo nung araw, sila Matthew, mga maniningil ng buwis. Sumusobra doon sila yung mayaman. Kaya ang tingin ng mga tao sa kanila, mga magnanakaw. Ang tingin ng tao sa kanila, mga walang kwenta. Tapos publikano pa. So kung ikaw ang pipili, kasi pinag-aaralan na natin, check, pipiliin niyo yung publikano. Kung ikaw ang pipili, you would pick the Pharisees any day. Pipiliin mo yung Pariseyo kasi ganoon siya eh. Diba? Samantalang yung itong publikano, talagang makasalanan. At alam ng Pariseyo ang kasulatan, alam niya ang mga religious, alam niya yung takbo ng simbahan, alam niya lahat-lahat. So sabi niya, I fast twice a week. Samantalang sa Old Testament, malinaw na nire-required lamang ay one fast a year on the Day of Atonement. Siya sinasabi niya, I fast twice a week. Totoo kaya yon? Hindi niya yung binubulong sinasabi niya, I fast twice a week. Nag-aayuno raw siya, 2 beses. Sumala siya doon, kasi sa Old Testament, ang required lang ay 1 day lang. Sa loob pa ng 1 taon. So, sinusobrahan niya. Then, nagtatites siya. Lahat ng kanyang nakukuha ay itinatites niya. Samantalang sabi po sa Old Testament, which required a tithe of the crops. Yung mga pananim lang ang itatites, hindi kung ano pa man. Yun lang. Siya sinobrahan niya. So, hindi ka ba naman hambog, o hindi ka man mayabang, o hindi ka man mapagmataas. Sinasabi mo pa yun in public. Tapos, pariringgan mo pa yung publikano, hindi ako gaya ng iba dyan na magnanakaw. Diba, kung titingnan mo, doon sa panahon nila, pipiliin nila yung Pharisees. Why? Kasi mabuting tao. Tama naman yung mga sinasabi niya eh. Kaya lang, nagyabang lang siya doon sa pagka-fasting niya at yung kanyang pagtatites. Sinasabi niya pa samantalang pag nagtatites naman tayo, hindi naman natin sinasabi sa iba eh. Sino nito pag nagtatites, sinasabi sa iba, ganito tites ko. 5,000 ako nung nakaraang linggo eh. Ako nagparami ng tites dyan. Pag sama-samahan yung tites nyo, isa lang sa akin. Nakayabang ano. Pero meron pa nagsabi sa akin, yan, pero hindi yabang. Sabi niya, Pastor, sa'yo ko lang sasabihin to pinagpala ako ng Panginoon. Ang pangako ko sa kanya, magtatites ako ng 3,000 a week. Yan lang, Pastor, kumikita na kasi ako ng malaki, parang nangukonsensya ako na 3,000 a week lang ibibigay ko. Ngayon nangako ko na magbibigay ako ng 5,000 a week. Wow, 5,000 a week. Ibibigay niya. Maganda naman kasi yung business niya eh.
nagkakabit ng mga signages, at iba pa. Tapos nakabili siya ng sasakyan. Samantalang nung araw, susunod-sunod lang sa akin yon. Kung anong meron ako, binibigyan ko lang yun at inaabutan. Kung anong meron ako, doon ko pa pinatutulog yan sa may kusina namin na malaki, na meron itong tulugan. Kung wala talaga siya, walang wala. Pero nung pinagpala ng Panginoon, talaga namang naging tapat siya. Sabi niya, kasi kumita ako ng 50 milong nakaraan eh. Tapos kung ibibigay ko lang ay 3,000 para namang napakaano, sabi niya. Sabi ko, ikaw mag-decide niyan. Hindi kita susulan na ganito i-tights mo. So okay yon. Pero yung sasabihin mo sa lahat, Pastor, huwag mo na sabihin sa iba. Sabi ko lang sinabi. Kaya nga tinanggal ko na yung sa Amish church namin dati na 1, 2, 3 hanggang 60 na mga members. Tapos nakalagay doon yung pangalan, nakalagay kung magkano yung tithes. Lagi kami nagna-number 1 ni Mrs. Tinanggal ko na yon kasi parang yung iba nahihiya. Parang feeling na lang naman namin Mrs. Parang namang hindi nga naman tama. Tinanggal ko yon. Kasi taon-taon kami nagna-number 1 sa tithes. Pero nung may mga dumating na mas sila talagang hindi naman mayaman, talagang tapat din sila. Naunahan kami. So sinanggal ko na sabi, tanggalin na natin yan kasi para bang nagpapaligsahan tayo kung magkano itatext natin. Kawawa naman yung number 60. Di ba? Baka 5 piso lang na i-test nung. Tinanggal ko na yun. So, wala nang pangalan. Ay, lalagay din yung pangalan para may record. Pero hindi na ipapakita. Kasi nire-report pa ng treasurer yun eh. O, eto, number 1 natin. Di ba? Nakakahiya. Kung number 60 ka, huwag ka na mag-church. Kasi halata eh. At panggitin pa yung pangalan. Sabi ko parang hindi yata maganda. Pinatanggal ko yun. Pinatanggal ko. Kasi parang dapat yung tithes and offering natin, hindi yan pinangangalandakan. At hindi nyo rin pinagtatalunan kayong mga asawa. Kung ano yung nasa puso nyo at alam nyo na ito ay karapat dapat na ibigay natin. Huwag nating nakawin. So kaya ako sinasabi yan, ito kasing Pariseo, sinasabi niya pa na 2 beses na nag-aayuno. Tapos, nagtatights siya. Lahat ng kanya nakukuha, itinatights niya. Eh, hindi naman sinabi sa lahat ng nakukuha mo eh. Sabi niya yung halaman lang. Yung pananim lang, yung crops lang, ang itatights mo. 10%. 10%. Sabi nga, di ba, sabi ko kanina, Pastor, masama ba mag-tithes ng 20%? Kasi baka lumabag ako sa Sabi ko, wala naman din sinasabi sa Bible na masama yung 20%. Ang gusto ko lang i-drive po dito, napakayabang talaga ng Pharisee. Bakit? Kasi sinasabi niya pa na ganito ako, nagtatights ako. Hindi lang naman yung publikano ang nakaririnig. Lahat. Ang lakas ng boses eh. Lakas ng boses niya. At sabi doon sa Deuteronomy, kung mabasahin niyo Deuteronomy 14, 20, 27 at Leviticus 27, 30 hanggang 32, yung po yung sinasabi ko na yung tithes, mga pananim lang. Tapos yung fasting, 1 beses lang sa 1 taon sa panahon ng atonement. Laging ginagawa ito ng mga Pariseo, o itong Pariseyong ito, pero yung mga mahalagang bagay ay kinaliligtaan nila. Masyado silang mga mayabang. Sa Matthew 23, at hanggang verse 23, meron ba dyan? Matthew 23, verse 23. Who you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites, you give a tenth of your spices, mint, dill, and cumin, but you have neglected the more important matters of the law, justice, mercy, and faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former. Sinasabi rito, dun sa Tagalog, ginagawa niyong bagay na ito,
nagtatites kayo, ganito yung sinasabi nyo, pero nakaligtaan nyo yung pagiging matuwid at nakaligtaan nyo yung katarungan sa iba. Ang sabi nga doon sa Mateo, halos yung inyong mga daliri ay hindi nyo maituro, hindi nyo maikilos, sapagkat puro kayo utos, puro kayo utos. Hindi nyo iniintindi yung damdamin ng iba, ang iniintindi nyo lang kung ano yung kabutihang ginawa nyo, yun ang ipinagmamalaki nyo sa Diyos. In fact, sabi ng Bible, wala makakapagmamalaki sa Diyos kahit na anong mabuting gawa ang gawin mo. Sapagkat ang mabubuting gawa, yung sinasabi nila, ay hindi ito makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos sapagkat by the grace of God, doon lang tayo maliligtas at hindi dito sa mabubuting gawa. Huwag natin pagmalakihan ng Diyos. No? Sabi, kung ang ibigin lamang natin, yung mga nagmamahal sa atin, ginagawa rin yan ng mga hindi mananampalataya. Kung ang iibigin natin ay yung mga taong kaibig-ibig lang, at ang gagantihan natin yung mga taong gumagawa lang sa akin ng mabuti, wala din yon. Dapat lahat pinaiiral natin yung pantay-pantay na katarungan. So yung mahalagang bagay ay nakaligtaan nila. Ang Pariseo ay not only was the Pharisee a moral man, he was also pious o yung makadiyos. Even yung requirements sa law at yung kanyang pagpapast a week, ginagawa niya. At lahat po ay ginagawa niya dahil sa kanyang sariling kapakanan, sa kanyang sariling kabutihan. So makita natin yung kabutihan niya, Lord, eto ang mga nagawa ko. Siguro naman, papaboran mo ko. Doon sa prayer niya, parang wala akong nakitang, may hinihingi ba siya? Wala, di ba? Parang ina-announce na lang yung kabutihang nagawa niya. Hindi ganun ang prayer. Hindi ka nakikipag-usap sa Diyos. Sabi nga, the wrong way to approach God is by your own good works. Yun lamang yung pag-approach sa God, ibig sabihin, prayer yun mga kapatid. Prayer. Kaya kapag mag-approach tayo sa Panginoon, huwag yung, Panginoon, naglingkod naman ako sa iyo. Nawa, paboran mo naman, pagalingin mo naman yung anak ko. Paano kung hindi napagaling? Talagang kinuha ni Lord. Magagalit ka, mag-backslide ka, manghihina ka. Sabi ko nga kanina sa inyo, ang prayer ay sa Diyos pa rin. Siya pa rin nagde-decide kung ano yung makabubuti para sa atin. Kasi hindi siya gaya ng tao ang kanyang iniisip sa ating mga iniisip. So, makita rin natin yung kanyang pride. Yung kanyang pride leads to self-deception at yung kanyang spiritual blindness. Ang tunay na nagkapakababa ay tumutulong ito para makita natin ating sarili kung sino talaga tayo. Kaya kinakailangan po talaga tayo. Meron po tayong humbleness. At makita natin, yung Pariseo, lahat ginawa niya at pinakita niya na siya'y mabuti. Pinakita niya na siya'y moral man. Pinakita niya na siya'y hindi magnanakaw. Pinakita niya lahat na kanyang iniisip na siya'y papaboran ng Diyos. At siya'y papakinggan ng Diyos dahil sa kanyang mga panalangin ito. Pero nagkakamali siya. So ano po ginawa ano naman yung panalangin ng taong publikano? Sa verse 13, kung di ako nagkakamali. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Sabi ito, dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito ay umuwing matuwid sa harap ng Diyos at hindi ang Pariseo sapagkat sino man nagmamataas ay ibababa at ang magpakababa ay itataas.
Sabi ito, would not even lift up his eyes to heaven. Beat his breast. Dinadagukan yung kanyang dibdib. Ito po ay palatandaan o sign ng kanyang kalungkutan at paghihinagbis. Ang kaawaan ng Diyos para sa makasalanan ay nakahanda para magpatawad. So sabi niya, ako po'y makasalanan, hindi pa ako karapat-dapat sa iyo. Wala po akong nagawa na anumang mga bagay para tanggapin mo. Pero Panginoon, eto ako na makasalanan at humihingi po ako ng pabor. Kaya nga, nung binabasa ko po ito, napakabuti talaga ng Diyos. Napakaganda ng kanyang puso. Yung mga taong kasalanan nagpapakababa sa Kanya. Yung mga taong hindi karapat-dapat na lumalapit sa Kanya at humihingi ng tawad. Ang Diyos ay malawak ang Kanyang pagpapatawad. Approach God as unworthy sinner. Kaya nga itong lalaking ito ay yung kanyang dibdib ay parang niyuyuragan. Kaya nga nung marinig ito ng Panginoon, nakita niya yung kalooban ng lalaki. Kung titingnan mo, parang papaboran ng Diyos ang Pharisee. Kasi iniisip ng Pariseo, righteous siya. Tried to justify himself. The tax collector depended on God's mercy. So alam niyo po ba, mas natutuwa ang Diyos kapag dumidepende tayo sa Kanya? Mas natutuwa ang Diyos kapag tayo ay nagtitiwala sa Kanya? Mas natutuwa ang Diyos kapag tayo ay kailangan natin siya. Naalala ko sa Lucas 8:40 hanggang 46, si Jairus na isang pinuno, tagapamahala ng sinagoga. Ang kanyang anak ay may sakit. At sabi niya, pagalingin niyo po ang aking anak. Ako po'y makasalanan at di karapat-dapat sa iyo, pero naniniwala ako na pagagalingin mo ang aking anak. So, pinagaling ni Jesus ang kanyang anak na si Jairus. So, dahil nakita ng Panginoon yung pagpapakababa niya, hindi lang tayo sa prayer nagiging humble, kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Humility is our identity. Amen. Pag tayo mga Kristiyano na, yung kababaang loob, yan dapat ang makilala sa atin. Sapagkat ang ating Panginoong Yesus ay hindi po mayabang, hindi po mapagmataas. Sabi nga, sa Philippians 2:6, 7, and 8, siya ay Diyos, pero bumaba sa lupa, nagkatawang tao. Ipinantay niya yung kanyang sarili sa tao. Bakit? Para maintindihan siya ng mga tao. Para maunawaan siya ng mga tao. Hindi siya nagsalanggam, o hindi siya nagsalamok, o nagsalangaw, kundi nagsatao siya para maintindihan niya tayo. At maintindihan din natin siya. Ganon siya nagpakababa. Biro mo yung darling in heaven sacrifice para lang sa atin. Nagpakababa siya. At hindi rin nagpakababa, namatay doon sa krus ng Kalbaryo, na dapat tayo yung nandoon, pero sinalo niya ito dahil mahal na mahal niya tayo. Ibinilang siyang makasalanan dahil sa atin. Na siya'y walang kasalanan, pero ibinilang na makasalanan dahil sa mga tao. At hanggang dun sa krus ng Kalbaryo, hindi pa rin siya nagmayabang. Ang sabi niya, Lord, patawarin mo ang mga gumawa nito sa akin. Hindi niya sinabing tuligsain mo lahat, pugsain mo lahat.
Nang umapis sa akin, patayin mo sila. Hindi niya sinabi. Ang sabi niya, patawarin na po sila. Kaya nga, humility is our identity. So paano tayo makakapag-impluwensya ng mga tao kung meron tayong yabang sa ating katawan? Dapat maging gaya tayo ng Panginoon na siya ay mababa. Bagamat siya'y Diyos, pero pinakita na sa atin kung ano ang isang halimbawa ng pagpapakababa. Sa baba natin ating sarili sa Panginoon. Kaya nga nakita niya si Jairus. Si Jairus, ano po yan? Kapitan siya. O nag-uutos sa mga tao. Pwede niyang iutos, pwede ba ipakiusap mo kay Jesus na yung aking anak ay pagalingin? Pwede niyang gawin. Pero hindi niya ginawa. Siya mismo ang lumapit. At nakita ng Panginoong Jesus yung pagkapakababa ng isang pinuno na nag-uutos sa mga tao. Maraming nasakupan. At nakita niya, okay itong taong ito. Sabi niya, sa aking lahi, sa aking pinagmulan, wala akong nakitang ganitong pananampalataya. Dito lang. Kaya nandun, si Jesus Christ ay nagminister doon sa mga hintil. At nakita niya si Jairus na mababang loob na kahit na siya ay pinuno at maraming nasasakupan, nakiusap pa rin siya sa Panginoon na pagalingin ang aking anak. At gumaling nga ito. Dahil si Jesus po ang ating buhay, siya po ang dakilang humble. O lahat ng aspeto, even yung kanyang pagiging Diyos ay iniwan niya at nagkatawang tao. Sa ating paglakad, dapat nandun din yung pagkapakababa. Alam niyo, kapag tayo po'y humble sa ating prayer, magmamanifest ito, makikita ito sa ating buhay. Lord, kanina may mga testimonya, tutuwa ako, no? Yung pag-iingat ng Panginoon, yung divine providence ng Panginoon, yung kanyang biyaya, nararanasan ng bawat isa. Walang ibang tinataas kundi ang Panginoon. Bakit? Kasi wala ka talaga magagawa kung wala ang Diyos sa buhay natin. Siya po yung humble. At dahil si Jesus Christ ang pinapanginoon natin, tinanggap natin siya sa ating buhay bilang Panginoon tagapagligtas, dapat maging gaya rin tayo, lalo na sa aspeto ng pagiging magpapakababa. Hindi yung glory to me. Yeah? Para bang kapag tumayo ka rito, may maganda yung performance mo. Pag sinabi sa'yo, napakahusay mo naman. Sinasabi mo, para sa Diyos yan. Sana nga para sa Diyos. Kasi minsan pagkatalikod, ang galing ko kasi. Mahusay kasi ako eh. Pinag-aralan ko, maigi yan, kaya mahusay ako. Takot ka naman, baka bila kang bumulagta. Maraming ganyan eh. Kaya yung mga sikat na mga performer, mga sikat na mga tao, yung kapurihan nakuha na nalito sa lupa. Pinalakpakan sila, hinangaan sila, niyakap sila, nakuha na nila. Kasi nag-effort sila eh. So dapat gantihan yung kanilang ginawa. Pero sa ating bilang mga mananampalataya, sabi nga ni Apostle Pablo, kung ang papuri ng tao ang ating iniintindi, wala nang biyaya pa para sa iyo. Kaya lahat po tayo dapat pagkaroon po ng pagkapakabapang puso. Dito po ang Pariseo ay tumatayo ng makasalanan, tulad ng mga Israelita, ayaw nang kilalanin ang gawa ng Diyos. Kinikilala nila yung kanilang mga gawa. So naniniwala sila na si Kristo ang tagapagligtas, pero hindi naman sila sumasama. Yung kaligtasan nila ay yung mabubuting gawa. Kapag mabubuting gawa ang tukoy mo sa kaligtasan, lahat na mga mabubuti gagawin mo para lang maligtas. Pero hindi yun ang sinasabi ng Panginoon. Sabi doon, sumampalataya ka, maniwala ka, at ikaw ay maliligtas. Pero hindi ginagawa ng mga tao yun kasi marami nga silang mga sa buhay. No? Sabi niya, Pastor, gumagawa naman ako.
Ako naman ay nagkakawang gawa. Hindi ako pumapatay ng tao. Hindi ako nanlalamang sa tao. So at ako'y naniniwala na ako'y maliligtas pag dumating ang Panginoon. Pero hindi, may kayabangan pa rin yon. Ang nais ng Panginoon magpakababa. Alam niyo mga kapatid, kung hindi tayo nagpakababa, hindi tayo maliligtas. Pero mo, aminin mo na makasalanan ka, hindi ka karapat-dapat, hindi ka dapat maging anak niya, inamin mo yon. Tapos nung pag-amin mo, bigla nag-twist, bigla ka naging anak ng Diyos, bigla ka pinatawad sa iyong mga kasalanan, bigla ka naging ganyan, bigla ka naging nabago. Bakit? Bunga yun na pagkapakababa mo sa Panginoon, na kinikilala mo ang iyong sarili na ikaw ay makasalanan. Kaya yun ang nangyari po sa Pariseo, isang malaking pagpapala yun. Nung inamin niya na siya ay makasalanan, nung inamin niya na siya ay ganito, wala nga siyang hinihiling eh. Pero nung narinig ng Diyos yung kanyang panalangin, agad-agad siyang pinatawad ng Diyos. Pero pinaburan niya ang publikano kaysa Pariseo dahil sa uri ng kanilang pananalangin. So natanggap ng publikano ang napakasaganang biyaya. Yun ang biyaya ng pagkapatawad. Kaya hindi tayo pwedeng patawarin kung hindi tayo nagpapakababa eh. Subukan mo may kasalanan ka, tapos may pride ka, ayaw mo lumapit sa Kanya, hindi ka makakatanggap ng pagkapatawad sa Kanya. Pero kung ikaw ay nagpapakababa, minsan kahit na ikaw na nga yung naargabyado, ikaw pa rin yung nagpapakababa eh. Sabi doon, kung sino man nagpapakababa ay itataas ng Panginoon. Paano kang itataas kung nasa taas ka na? Ang tendensya niyan, diba? So hayaan natin ang Diyos ang magtaas sa atin. Hanggat ang tao ay hindi nagpapakababa sa harap ng Diyos, hindi siya maliligtas hanggat naroon ang kanyang pride. Yung mga minanang turo. Ito ang relihiyon namin, hindi na kami pupunta sa iba. Ito na nakagisnan ko. Ito na yung mga bagay-bagay na makapagliligtas sa akin. Hindi siya interesado sa Diyos. Interesado siya sa relihiyon, interesado siya sa mga binabasa niya, at walang pagpapakababa. At hindi yan maliligtas. Kaya nga sabi ko kanina, tanggap ng publikanong ito ang justification or binigyan ng katuwiran, pinatawad ng Diyos dahil umaasa lang sila sa biyaya ng Diyos. Kaya kung titignan mo sa mata ng tao, mas pipiliin nila yung Pariseo, pero sa mata ng Diyos, mas pinili niya ang publikano. So lagi lang natin pairalin yung pagpapakababa natin sa ating sarili, sa ating buhay. At kung atin pong itataas yung ating sarili, wala po tayong magkukuhang pagpapala sa Panginoon. I-focus natin yung attention natin sa power ng Panginoon, yung ginagawa niya para sa atin, hindi yung ginagawa natin para sa Kanya. Sa ating paglilingkod, pag natin pagmalaki, Lord, ito na yung nagawa ko, ito na yung mga bagay na na-achieve ko na. So, hindi pa rin. Lord, yung mga nagawa mo sa akin. Di ba, minsan may mga awitin, minsan namimili rin ako ng mga awitin eh. May mga awitin na yung gawa niya ang pinakikita niya sa awitin. Di ba nabanggitin yung mga awitin na yon? Dapat ang mga awitin talaga, yung papaano natin sinasamba ang Diyos, yung mga ginagawa niya, yung binabanggit natin. Kaya kung marami ring mga awitin na minsan natutuligsa, dahil pag inaawit nila yon, yung ginagawa nila ang sinasabi sa Diyos. Diba? Hindi yung ginagawa ng Diyos, yung kanilang inaawit. Diba? Yun talaga yung totoo. Kaya kung titignan niyo yung mga kabataan, di pa yata alam yung hymnal. Kung titignan mo yung mga hymnal, puro doctrinal yun, puro mga awiting para sa Diyos, para sa Diyos. Pero may mga awitin ngayon na makabago na hindi ko na nga naririnig. Talagang yung kung paano sila gumawa sa Diyos, kung paano silang gumawa ng kabutihan, yun lang yun. Ng Panginoon. Kasi kahit na anong gawin natin, wala tayong pwedeng ipagmalagay sa Diyos. Kaya patuloy lang tayo magpakababa sa Kanya, lahat ng ginagawa po natin.
Parang, Lord, salamat, niligtas mo ako dahil mabuti ko. Ha? Yan ay uri ng panalangin may kayabangan. Lord, salamat sapagkat may kaya ako sa buhay, mayaman ako, kaya sinave mo ko. Hindi. Niligtas ka niya dahil sa biyaya niya. Niligtas ka niya dahil sa pagkakababa mo ng kalooban. Kaya wag din natin balikan pa yung mga yung kayabangan dati nung di pa tayo mananampalataya. So, gaya ng isang Pariseo na kung saan sinasabi niya ang lahat para sa kanyang buhay, para sa kanyang sarili, para sa kanyang mga ginagawa, para sa kabutihan niya, para sa kabanalan niya, yan po ay basahan sa paningin ng Diyos. Samantalang itong publikano, siya po ay lumuhod, Lord, ako po'y makasalanan, ganto-ganto. Wala yata ako nabasa doon meron ba nakalagay doon na, Lord, patawarin mo ako? May nakalagay ba doon? Lord, patawarin mo ako. Wala siyang binabanggit, kundi ang Diyos ang nakarinig sa kanya, pinatatawad na kita sa iyong mga kasalanan. So mas pinaburan niya. Kaya ang Diyos ay malapit doon sa mga nagpapakababa. Kaya ang tanong ko, tayo po ba ay humble? So sa ating mga prayer life, sinasabi ba natin at pinupuri ang Panginoon sa kanyang ginawa sa ating buhay? Yung sa araw-araw na buhay natin, Lord, salamat kasi nagising pa ako ngayon. Isang pag-appreciate natin yun sa Diyos. Nagising pa ako ngayon kasi, alam niyo po ba, nung nakaraang linggo, kasi pag natutulog po ako, nakatagilid kaliwa, nakatagilid sa kanan. Hindi pa ako nakatihaya. Kasi wala kang kalaban-laban doon kapag nanaginip ka o binangungot ka. Pero nung time na yun, pagod na pagod po ako, nakatihaya ako, natulog. Tapos nanaginip ako. Nagmumotor daw ako. Nagmumotor naman talaga ako, nagmumotor ako. Ano yata, 900cc yata yung dala ko. Ang bilis. Wala siyang hinto. Ang feeling ko, pag nabangga siya, patay na ako. Hindi ko siya mahinto eh. Feeling ko, pag bumangga yung mamamatay ako. Buti nilang nagising ako. Kasi may tendency na pag hindi ako nagising, baka matuluyan ako ron sa pagtulog ko. Tapos pagising ko, Lord, madaling araw yon, salamat, nagising ako. Maraming beses po nangyari yon, kahit yung misis ko, naginising niya ako, umuungol ako, ginising niya ako. So kanina, yung testimony kanina, one step na lang, pwede na masagasaan. Pero iniingatan pa rin ng Panginoon. Kaya nga kung mapansin niyo sa Bible, lahat ng mga mayayabang hindi nagwawagi, lahat ng nagpapakababa. Di ba si Goliath, napakayabang, no? Kiitirisin ko kayo lahat. Ganoon. Pero si David, pinahawag pa naman kung ano-anong mga sandata at baluti. Ay, tanggalin niyo yan, di ko kailangan yan. Ito lang, tirador lang. Itong hambog na to, papadapain natin ito. Kasi meron akong Diyos. Hindi naman nagyabang si David kasi niyabang niya ang Diyos eh. May Diyos ako. Yan ang papatay sa kanya. Samantalang si Goliath, titirisin ko kayong lahat. Ikaw, sino ka? Para kang asong, ginagaling niya si David. Ayun, namatay siya. Namatay siya sa isang, isang maliit at isang bato na tumurok sa kanyang noo. So lahat yan bumabagsak. Si Saul, di ba? Babagsak din. Kasi si Saul lang ang pinakamalaking tao doon sa lugar nila sa Israel. Tapos guwapo pa, mabalbon. Kaya siya piniling hari. Kaya nagyabang. In fact, dapat siya yung lalaban kay Goliath. Kasi siya yung pinakamalaki. Yung natakot, hari yun eh. Hari pa yun natakot. Kaya ang lumaban na lang, si David. Bakit lumaban si David? Kasi meron siyang Diyos. At kung meron siyang ipagmamalaki, ang Diyos, at ang papatay kay Goliath ay ang Diyos, hindi siya. Gagamitin lang siyang instrumento. So marami sa Bible na mga mayayabang, na mga hambog, na pinadapa ng Panginoon. At dahil tayo, mga Kristiyano na tayo, na kay Jesus na tayo, dapat ang identity natin ay yung humility. Amen. Saan man tayo pumunta, ang bait naman ng taong ito. So,
kampante ko kapag kasama ko itong grupong ito, itong taong ito, no? Hindi yung parang naiirita, hindi yung parang bang nayayabangan ka. Meron ba kayong kilalang Kristiyanong mayabang? Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Hindi naman, di ba? Mga ano yan, mga humble yan. So, kaya nyo bang i-identify yung mayabang o hindi? Yan. So, pag yung mayabang na mga kausap, ang hirap kausap. Ganito, meron kaming kausap lagi. Meron kaming kilalang gumagawa ng tiles. Ang problema niya, lagi niyang sinisisi yung tiles. Tabingi daw, pero sa totoo lang, siya may problema. Kaya yung pinatigil na nun. Kasi meron po akong pinagagawang parsonage. Ibig po sabihin ng parsonage, tirahan ng pastor. Kasi nandun po kami nakatira ngayon sa loob ng worship hall. So, nai-istorbo kami dahil pag may mga nag-practice, may mga meetings, may mga youth, hindi kayo makatulog mag-asawa. Kasi parang ganito siya. Tapos yan yung bahay namin. So, nag-suggest na ilipat kami. Pero hindi rin sa labas. Kasi malaki po yung aming compound eh. 375 square meter yon. Yung bandang dulo, doon kami dinala. So, okay naman. Hindi pa naman tapos kasi nag-iipon pa ng budget para po sa kisame at yung kabuuan ng tiles ng sahig. Pero yung pinapatiles muna namin yung CR. Meron dong mayabang. Raw siya, marunong, mahusay, kayang-kaya, kahit yung mga kantuhan ng mga kaya niya yan. Lagi niyang sinisisi yung tiles, pero hindi pala. Siya pala may problema. So, pinaalis siya. Dapat tatagal pa siya. Pero pinaalis siya. Pero naawa yata yung kapagawa kasi meron kami roon na chairman ng building, siya yung kumukuha ng trabahador. Mukhang nakiusap yata sa kanya. Sabi, dapat matuto siya. Kung ano yung sasabihin ko, gawin niya. No? So kaya pag yung mga mahirap turuan, yan po yung mga mayayabang, may pride. Pero kung gusto mong matuto, yung mga madaling matuto, yung sumusunod. Yung, sige po, paano po ba ito? Paano po ba yan? Yan yung mga madaling matuto. Pero yung mga mayayabang, hindi yan natututo. So, ang nais ko pong rito, even sa prayer natin, magpakababa tayo sa Panginoon. Yung iba nga, ayaw na mag-pray kasi marami na nagawa sa Diyos. Marami na siyang mga na-accomplish, no? Dahil kang manalangin. Dahil pag hindi ka nanalangin, baka lumapit ang tukso, sabi ni Jesus Christ. O, 1 oras lang akong nawala, hindi man lang kayo makapanalangin kahit 1 oras. Nagtulog kayo, puyat kayo. Kaya natangay sila ng tukso, di ba? Anong ginawa ni Pedro? O, tinagpas yung tenga ni Malco. Puyat yun wala sa ayos. Kaya natukso siya. So, patuloy, kapag tayo nanalangin, ang tukso ay patuloy natin na paglalabanan. So, gaya po, ang lesson focus po natin dito, ay huwag natin ipagmalaki yung ating mga nagawa. Ibig si Apostol Pablo, sabi niya, kinalimutan ko yung mga nakalipas. At ngayon, ang hinaharap ang aking inaasikaso. Yung mga nakalipas niyang nagawa niya dati, yung mga nakapagplansya ng church, yung mga naaking niya mga tao sa Panginoon, nakalipas na yon, tapos na yon. Hindi na yung pinagmamalaki, Lord, ito yung mga nagawa ko noon, hindi yon. Ang focus niya ay nasa harapan, yung panibago. Dapat laging ganon, panibago. Kumbaga nakalipas na yun Hindi niya yung pinagmamalaki. So huwag natin ipagmalaki, at baka wala pa nga tayong nagagawa, nagmamalaki na tayo. Tapos yung attention natin ay ituon natin sa ating Panginoon. Yung kalakasan ay ituon natin sa Panginoon. At yung importante, yung ginagawa ng Panginoon para sa ating buhay. At mag-focus tayo sa pagpapakababa. At yung ating kalakasan ay kilalanin natin na ito'y nanggagaling sa Diyos. So napakahalaga po yun sa uri ng ating mga pananalangin. So itinaas ng Diyos ang publikano at na-reject niya ang Pharisee. Ang pagpapakita nito, sa aking pagkatapos, ang pagpapakita po nito, papasok pa rin tayo doon sa Filipos, Ephesians 2:8 and 9. Na ang mga mabubuting gawa ay hindi makapagliligtas,
kundi ang pananampalataya at biyaya lamang ng Panginoon. Na kahit anong mabuting gawa na ginawa ng Pariseyo, siya'y kumakatawan sa mga taong sinasabing mabubuti. Sinasabing ako'y malapit sa Diyos. Sinasabing ako ay tumutulong. Sinasabing na ako ay gumagawa sa lahat. Kaya papaboran ako ng Diyos. Hindi. Hanggat hindi ka naniniwala sa Panginoon at hindi ka nananampalataya, ang kaligtasan ay malayo sa iyo. Kaya huwag ipagmalaki yung mga bagay na akala mo yan ang daan ng kaligtasan sa buhay mo. So, sabi ng Panginoon, by the grace of God, ikaw ay naligtas. Hindi dahil sa iyong mga mabubuting gawa, hindi dahil sa iyong mga karunungan o ano pa man, kundi dahil lamang sa biyaya ng Panginoon naligtas. Kaya walang pwedeng ipagmalaki ang tao sa Diyos. Even tayo mga totoong ligtas, kinikilala natin ang Panginoon na siyang ating tagapagligtas at patuloy na nagliligtas sa mga tao. At nakamit natin ang kaligtasan dahil sa ating pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Bunga ng ating kapakumbabaan ng ating mga kalooban. Amen po ba? Amen. Tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos, sapagkat pinapakita mo sa amin kung gaano ka katuwid at gaano ka pinakita mo, Panginoon, yung iyong kababaang loob. Hindi lang sa salita, kundi yung kaharian mo dyan sa kalangitan, Panginoon, ay iniwan mo para lang bigyan kami ng panahon sapagkat nagmamahal ka sa amin. Ikaw na Diyos ay bumaba sa lupa, nagkatawang tao para ipakita, Panginoon, yung humility, yung pagiging humble mo, Panginoon. Mula sa taas, bumaba ka at inabot mo, Panginoon, yung mga taong walang kakayahan na mailigtas ang kanilang mga sarili. Mga taong walang kakayahan para pumunta sa langit. Bagkus, bumaba ka sa lupa, pinakita mo yung pagmamahal mo, namatay ka sa krus ng Kalbaryo, tumigis ang iyong banal na dugo. At hanggang sa huli, Panginoon, nagpakababa ka pa rin sapagkat sinabi mo na patawarin sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tunay, Panginoon, bilang mga mananampalataya, kami ay mga anak mo at kayo po ang Panginoon ng aming Ama. Nawa makita rin sa buhay po namin na kami papagkilanlan bilang mga taong mabababa. Subalit, tinataas mo, Panginoon. Salamat o Diyos, sapagkat sabi mo sa iyong salita, kung itataas po namin, ang mga tao ay lalapit sa iyo. Kaya nawa, Panginoon, ibaba ang aming sarili at itaas kayo sa aming mga buhay para maraming taong malapit sa iyo at maligtas. Pinupuri po namin kayo, pinapasalamatan, dinadakila, niluluwalhati. Sa pangalan ng Panginoon Hesus, ito po ang aming samot dalangin at pasasalamat. Amen.